Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan. Okay, pag-uusapan po natin, no? May bago na naman po silang scripted drama, propaganda, at anong tawag natin dito, paninira laban po kay Vice President Sara. Kaya ang sinasabi po ng ating mga kababayan, mukhang lumalabas na naman yung Bikoy. Pero ito, panibagong version po ng Bikoy, kaya Bikoy 2.0 po. Imagine yung mga kababayan po natin, no? Ang sinasabing miyembro ng isang sindikato na kidnapping group ay ngayon ay sinasabing naging security daw at naging bagman daw po ng ating Vice President Sara. So alam niyo mga kababayan po natin, yung mga ganitong klaseng script, matagal na po nila ito ginagawa sa mga Duterte. Ginawa din po nila ito kay Tatay Digong, ginawa nila kay Senator Pongo, ginawa nila sa asawa ni Vice President Sara, at lalong ginawa po nila kay Congressman Pulong Duterte. Pero lahat po yan ay hindi tumalab. Lahat po yan ay nabasura at lahat po yun ay hindi pinaniniwalaan ng taong bayan. At maliban na lang po, mga kababayan, doon sa mga sumusuporta sa kanila, mga vloggers, mga troll at mga politiko na pumupundo sa mga ganitong klaseng paninira. And syempre, sino ba yung numero uno na attack dog na gumagawa ng ganitong kwento at ang kanilang producer and director? Syempre po, si Trillanes, mga kababayan po natin, na talagang nasa dugo niya na po ang pagiging attack dog laban po sa mga Duterte. At ito po ngayon ay nakikita ko personally na mukhang ginagamit na naman siya ni Bongbong Marcos o yung mga nasa kabilang grupo. Sa bagay po, nagsasanib pwersa naman sila na mga nasa kabilang grupo para atakihin si BP Sara. Tandaan natin, si BP Sara po yung nangunguna sa mga survey sa pagka-Vice President. At sila po ay kulilat. Kahit ano ng tumbling nila, naku po, ganitong si Rapi Tulfo, Risa Ontiveros, nag-split na nga po. Di ba? Para lang matalbugan itong survey ni Vice President Sara. Pero lumalabas na talagang napakalakas pa rin. Kaya ito mga kababayan po natin, may mga pinapalabas po sila, may bagman, no? At kung ano-ano pa, involved sa droga. Alam mo yung sabi nga natin, yung mga ganitong klaseng allegation, gas-gas na po ito. Kung nagamit nila ito kay Tatay Digong at hindi tumalab, susubukan nilang gamitin kay BP Sara, ilalong tumalab. Tandaan nila, the more na sinisira nila ang mga Duterte, the more po ito na lumalakas sa taong bayan. Dahil at the end of the day, bumabalik po sa kanila ang kanilang mga ginagawang paninira. Nakita nyo ngayon, Martin Romualdez, Saldico, Bongbong Marcos, ano lumabas? Di ba? Sila pala ang tunay na mga sindikato. Sila pala ang tunay na magnanakaw. Hindi si BP Sara at walang kinalaman sa anumang pagnanakaw sa CIF. Tingnan mo ngayon. Nasaan po yung mga maiingay na mga putang inang mga kongresista, yung mga buaya, yung tinasabi ni Kuya Park na otak hipon, na talagang nga namang maiingay noon sa issue ng confidential fund ni BP Sara. Ngayon, bakit? Kasi takot po sila na madamay sa eskandalo ng kanilang amo na si Martin Romualdez. Okay, so ito, panoorin lang natin mga kababayan po natin. Pakinggan natin ang drama niya. Kilala rin po ang aming guest na si former Senator Trillanes doon sa yung pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Ngayon po, Alam mo, mali yung sinasabi ni Kuya na reporter eh. Kilala daw yung si Trillanes sa pagkalampag sa mga bank account ng mga Duterte. Mali eh. Dapat sinabi niya, kilala si Trillanes na attack dog ng administrasyon laban sa mga Duterte. Yun dapat. Di ba? Yung kanyang sinabi. Tuloy natin ito. sa social media na para maka-this week, meron ba kayong informasyon na mga bank account, lalo na daw po ng Vice Presidente, ay pwedeng ma-expose this week? Ganito po, ang pagkakaalam ko po, may magpa-file ng plunder case sa Ombudsman laban kay Sara Duterte. Di ba? Pagkakaalam niya. Pero sa totoo lang, sharing yan. Sa totoo lang, sharing po yun, mga kabayan po natin. Yung pagkakaalam ko may magpa-file ng plunder sa Ombudsman. Lahat na lang, i-file nyo lahat, ikaso nyo. Kasi wala nang niniwala dito kay Trillanes, mga kabayan po natin. Kung ari may magpa-file, siya rin naman yun eh. This week, baka sa Biyernes. Ang kaso na yan ay bunga ng confidential funds at other issues. Piatos? At, oo, yes, si Mary Grace Piatos. At dahil dyan, ang Ombudsman kasi at ang Anti-Money Laundering Council, meron silang memorandum of agreement na pwede silang magbigay ng
mga flag transactions. Mm. So, yun na ngayon ang magiging tulay para dyan. Alam, mga bobo rin itong mga reporter, no? Para may content lang sila, para magkapera sila, para maibabalita lang sila. Kahit yung mga recycle po na mga issue nitong si Trillanes, no? Pinapakinggan pa rin nila. Parang piho ba? Parang sure na sure itong si Trillanes kung magsasalita, no? Kaya kung may number one talaga, sa totoo lang, na fake news, walang iba kundi itong si Trillanes. Pero sa nakikita ko, ha, talagang lalong papalakasin pa nila si Vice President Sara habang ginagawa nila ito. Dahil ang taong bayan, lalong minamahal ang mga Duterte sa kanilang mga ginagawang kasinungalingan. Ito, tingnan nyo lang, ha. Nung panahon ni President Duterte, hindi pa kilala sa buong Pilipinas. So, paano nila pinasikat si President Duterte lalo? Dito sa mga allegation nila, tinawag nila na kung ano-ano, no, mamamatay tao, meron pa silang The Punisher, meron pa silang drug protector, meron pa silang kung ano-ano na mga paninira. Pero hindi po tumalab yun. Dahil nakita ng taong bayan kung kaano kagandang gawing modelo ang Davao na pwedeng gawin pala sa buong Pilipinas. Lalo na po sa pagiging drug-free country po natin. Mahirap dahil napakalaking sindikato yung mga nakatapat ng ating mahal na President Tatay Digong. At ito po yung rason ngayon, ha, kung bakit siya ay nasa dahig. Pero nakita naman po natin, di ba, tumalaba. May kaso ba sila na na-file dito? Hindi. Kasi sa totoo lang, yung mga kaso-kaso na to, may mga kaso rin sila final, pero hindi talaga tumalab. Kasi nga, wala namang naglilink talaga na tunay ng mga ebidensya. So ngayon may pinapalabas po sila na may bagman daw, na kumanta daw, ganito. Pero sa totoo lang, wala eh. Kaya kung gagawin nila ito, tingnan nyo ha, sa sunod na mga survey, lalong tataas pa. Commission survey pa yan. Ibig sabihin na commission survey, nagbabayad po sila para lang magpa-survey. So, ibig sabihin, hindi pa na-survey, mayroon na pong porsyento na nakalagay para sa kanila. O gaya nga na sinasabi ni Chairman Belhica, sabi niya, ito kay Bongbong Marcos na 21%. Actually, 1% lang yan kasi ang 20% ay commission po. O kay BP Sara, late mo at legit yan. Dahil hindi naman po siya nagpapasurvey, ang gumagawa is mga survey firm na hindi naman bumabayad ng mga Duterte. May mga bumabayad dyan, pero lalong nakikita ng taong bayan na mababa talaga ang kanilang survey. At alam ko kung sino mga nasa likod nito. Itong mga gumanda dahil sa PhilHealth, yung mga kumulimbat ng mali-malitang pera dahil sa flood control, syempre. At yung mga paring dilawan ng mga sindikatong mga ito, yung mga makaliwa. Kasi totoo yung sinasabi ni Jim Paredes na nagsanib puwersa na yung dilawan, yung pulawan, yung loyalista, o pinklawan, nagsasanib puwersa na po sila. Pero kahit anong gawin nilang sanib puwersa, hindi naman nila kaya ang mga Duterte. And ito pa, sila yung mga nasa likod nito. Yung mga paninira na ito. Sa pag-expose na yung mga bank accounts na yan kasi makukumpirma yung ibinunyag ko noon pa. Tapos, ito po yan. Bing-bing. Yung binunyag niya noon pa. So, recycle ulit. Recycle ulit, mga kababayan. Hindi nyo alam, baka may madadagdag pa dun sa nailabas namin at makikita nyo, bilyon-bilyon ang ninakaw ni Sara Duterte. Kasi ito po, mga kababayan po natin is diversionary tactics. Milyon na karaan sa confidential fund. Ngayong bilyon-bilyon na. Kasi nga po, bilyon-bilyon kasi ang nilalaman ng mga maletang ninakaw nila sa flood control. Yung mga walang awang tao, no? Itong mga pamilya Marcos, pamilya Romualdez na mga magnanakaw at itong si Lisa Marcos na di umano'y involved pa sa mga pagpapalusot na mga kasindikatuhang produktong agrikultura diyan sa Bureau of Customs. At nadamay pa po nila si Attorney Vic Rodriguez noon dito sa sugar fiasco. Pero ang katotohanan, sila pala yung mga tunay na mga sindikato. So, ito nire-reverse po nila. Dinadivert nila na malihis ang issue at mapunta po sa mga Duterte. Pero huwag tayo lilihis, mga kababayan po natin. Pag-uusapan natin to pansamantala para mabigyan lang natin ng konteksto at makalaban din natin ito, tapatan natin ito, no? Kasi yung mga sinungalingan na ito, kapag hinahayaan po natin na hindi po natin ika-counter,
maniniwala po yung tao. Pero dapat, ika-counter natin, para ma-remind yung tao, oops, Trillanes po yan. Pag Trillanes, Biko yan. O ngayon siya na naman yung lumabas. So kung ang hindi tumalab yung Bikoy 1.0 nila, gagawa sila ngayon ng Bikoy 2.0 and another Duterte 2.0 ang kanilang ginagawa ngayon. Sirain si BP Sara, gagamit na naman ng mga bugos kung sino-sino. Wala na ito eh. Ginamit nila kay Punggo. Again, kay Tatay Digong, ginamit nila. Dito po kay Pulong. Ngayon kay BP Sara na naman. Walang katapusan talaga, no? Hindi naman siya magkakaroon ng perang bilyon-bilyon ng halaga kung wala din naman negosyante o kung ano man eh. So doon lang po yan sa gobyerno. Hawak nyo na ba? May kopya na ba kayo? Maganda talaga. We'll see. Yes. Saan sektor po ba galing itong magpa-file ng plunder case po? Sino magpa-file? Na baka sa Friday. Simbahan. Opo. Sa mga miyembro ng civil society at simbahan. Miyembro ng civil society at mga simbahan daw po, mga kababayan po natin, yung magpa-file ng plunder case against kay Vice President Sara. Para yung grupo, mga kababayan po natin, itong mga tao na mga nag-file ng impeachment against kay Vice President Sara. So, walang pinagkaiba, mga kababayan po natin. Sila at sila pa rin, walang katapusan. So, hindi po umubra, no? Hindi umubra yung kanilang impeachment na i-file against kay Vice President Sara. So, ngayon, plunder naman. Mga siraulo talaga, mga demonyong pari na nasipan. Civil society, alam natin ito. Ito na naman yung mga grupo ni Laila de Lima, Risa Ontiveros, na mga sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na mga taga-bundok. Anyway, ito po matindi mga kababayan po natin. Umami na itong si Claire Castro na positibo po itong si Bongbong Marcos. Naku po, ay mukhang kailangan na talaga nilang umamin na positibo si Bongbong Marcos dahil yan naman na nakikita ng taong bayan dahil ayaw niya po mag-fire follicle. Pero kaso lang iba pala itong positibo. Sabi ni Claire Castro, lagi pong positibo ang Pangulo pati ang buong administrasyon. Positibo sa pulburon po ba? Baka po positibo sa pulburon. Kasi kung tinutukoy niya is positibo sa trabaho, iputyang-gala mga kababayan po natin. No? May third eye pala sila. Dahil sila lang yung nakakakita sa mga positibong ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Positibo na nakawin mo, pati yung mga proyekto ng nakarang administrasyon. Positibo dahil yung mga investors po natin ay hindi na nga po nagtitiwala sa Pilipinas. Mismo World Bank na binalaan si Bongbong Marcos na kailangan iangat niya, ibalik niya ang magandang ekonomiya ng Pilipinas dahil pagdating ng 2027, lalong lulubog ang Pilipinas. And next year 2026 na, 2027 na. And nakikita natin ngayon, yung mga investors, pati yung World Bank, wala na rin po tiwala sa kanya eh. Iputyang ina yan, baka hindi na po tayo papautangin ng World Bank. Dahil, no, mismo, alam naman ng World Bank kung ano po yung nangyari sa atin. At alam naman ng World Bank kung anong klaseng presidente mayroon po tayo. Pero hindi ba pwede nilang ilabas na lang yung pera nila? Yung mga ninakaw nilang mali-mali, ilabas nila para magamit dito sa pag-angat ng ating ekonomiya. Eh, ang dami nun eh. Bakit di nila ilabas? And ngayon, pilit nila dinadivert sa mga Duterte. Mismo, mga negosyante, World Bank, wala nang tiwala. International community, pati po yung mga foreign investors, mga nagpupundo po ng mga infrastructure project natin, hindi na magpapautang eh. Napakalinaw na po yung narinig po natin sa embahada ng France na wala na po silang tiwala. Iyan po yung inuutangan ng Pilipinas, yung bansang France, pagdating po sa mga climate change projects ng gobyerno. Climate change. Sa France po tayo nangungutang. And kung pagdating naman po sa mga government project, yung mga train, mga subway, no, mga railway, ang inuutangan naman natin JICA. Yung JICA nagmamanman ngayon. Binabantayan ng JICA ang ekonomiya ng Pilipinas at yung pagpapatakbo ni Bongbong Marcos sa ating gobyerno. Kasi natatakot sila, baka nakawin daw. O, ang matindi ang South Korea.
talagang inatras na. So ano po yung nakikita ni Claire Castro na positibo sa gobyerno ni Marcos Jr.? Positibo ba sa pagpupulburon, mga kababayan natin? O baka ito yung positibo na sinasabi niya? Ito, puntahan natin yung video. Ontiveros po ay isa sa mga pumirma ng BICA. Matutuho tayo sa isyong ito kung gaano po tayo ginagawang tanga ng mga taong gobyernong ito. Ikot-ikutan po tayo at ngayon mga kapatid, nakakadagdag pa ang kanilang mga reaksyon sa isyong ito. Nakakadagdag insulto. Hindi nagpa-imbestiga sila sa PhilHealth, tama? Abay silang lahat ay galit? Silang lahat ay bagay, nanggagalaiti? Ha? Nanggagalaiti sila. At sinasabi na, bakit daw pinakialaman, etc. Hello! Eh, kayo nag-approve eh. Alam niyo, talagang mga taong ito. Tingin talaga sa mga Pilipino, tanga eh. Alam niyo, ito si Risa Ontiveros, isa rin po ito, ha, mga kababayan po natin. Pasensya na, inuna natin yung kay Risa Ontiveros, next natin yung itong interview kay Bongbong Marcos. No? Dahil nauna yung video. Hindi natin edit. Anyway, itong kay Risa Ontiveros, mga kababayan po natin, alam naman po natin, no, na balat sibuyas po ito. Mahilig magkukunwari, di ba? Siya nga po yung mahilig magtanim, di umano, ng mga witness sa mga pagdinig na ginagawa niya para magiging makatotohanan, kunwari, ang mga witness na kanyang nilalabas. Pero ang totoo, ito pala ay mga tanim witnesses. Ayan si Risa Ontiveros, no, na sinasabing magiging manok daw po ng administrasyon ni Bongbong Marcos at ang kanyang kapariha ay walang iba kundi itong si Rapi Tulfo. Anyway, obserbahan natin yan. Ay baka sila po yung nasa likod ni Trillanes sa mga propaganda sa pagpapalabas ng bagong Bikoy laban po kay Vice President Sara. So, okay, puntahan na po natin itong si Bongbong Marcos, mga kabayan. Pakinggan natin po. As someone who aspires to enter public service someday, what is the one thing that you want me to know that you should have known prior to entering public service? I think you're well guided so long as you enter politics for the right reason. And there's only one right reason, to serve. There's no other correct reason. Mali ata yung sinasabi niya, mga kababayan po natin. Ang sabi niya po, one reason kung bakit pumasok siya sa politics is to serve. Yan po is kabaliktaran, mga kababayan po natin. Pagnanakaw po actually. And titingnan niyo po sa mga lumalabas na survey, no, mga independent survey firm na sinasabi na 97% ng mga Pilipino naniniwala na sobrang talamak ang corruption sa gobyerno ni Bongbong Marcos. So ito yung sinasabi niya, to serve to the people of the Philippines. Hindi ata eh. Parang pagnanakaw po yung ginagawa nila, hindi para magserbisyo eh. Kasi kung serbisyo, mga kababayan po natin, okay, sa-isahin natin. Ano ba yung serbisyo na ginawa niya sa health? Sa national health system natin? Wala po. Kasi yung mga hospital po natin hindi na-upgrade. Kulang sa gamot. Pati mga senior citizen, nahihirapan mag-access. At yung zero billings po niya, hindi naman totoo. Budol po. Mismo yung mga health workers, yung mga matataas na mga tao na kilala, kagaya ni Liliachon, na talagang health advocates, nagsasabing budol yan. Hindi yan totoo. Edukasyon. Sa edukasyon po, blanco rin. Dahil maraming classrooms ang putang inang hindi pinagawa. 1,700 ang target sa isang taon. Saan ka makakita? 22 lang ang pinagawa. So, anong serbisyo na sinasabi niya? Ang purpose ng pagiging politician niya is magsiservisyo. Anong serbisyo doon? 1,700, 22 lang yung pinagawa. Serbisyo. Serbisyong pagnanakaw at serbisyong kasinungalingan. Ito po, si Bongbong Marcos. Ganyan pa yung ginagawa niya. Sa farmers po natin, nagreklamo yung mga farmers natin. Wala na nga subsidy, mura yung pagbibili ng palay, pero yung mga produktong kailangan po nila, mga pataba, mga sprayer, sobrang mahal. Mahingista po natin, hindi rin po sila nagkakaroon ng subsidy. Tingnan mo yung issue naman sa West Philippines, balikan po natin yan. Kaya nawala ng trabaho po, hanap buhay mga ngista natin. Particularly po, yung nasa shoreline na malapit o nakaharap dyan sa West Philippines Dahil po sa sigalot dyan sa West Philippines At yan po ay hindi mariresolba ng pakikipag-aliado niya sa Amerika. Kundi yan po ay mariresolba sa pamamagitan po ng pakikipagdialogo. Yung pakipag-usap, no, magkaroon ng mutual understanding kung paano mo po makapagpangista yung mga kababayan natin. Particularly po, nasa shoreline na malapit po sa West Philippines Pero hindi niya po ginagawa yan.
Dahil ang amo niya ay Amerika dahil sa mga allegation na sinasabi na gusto niya ma-release ang pera na first doon sa Amerika. O ano tayo? Pumunta na tayo sa health natin, sa education, o sa farmers, sa mga mangingisda. Nandiyan na po tayo. Transport system po natin, mga kababayan. Napakabagal po. At ang extension going to Parañaque, yung Dr. Santos station, nakarang administrasyon pa po yun. May tulay ba siya na pinagawa ngayon? May LRT po siya extension na ginagawa ngayon. Airport, may pinagawa ba yung gobyerno natin? Private po yung nagpagawa niyan. Dahil imbis na ipagawa po ng world class na airport po natin, para hindi naman po tayo mapasama sa worst airport, saka makita ng airport na walang upuan. Saka makita ng airport na napakainit. Alam mo sa ibang bansa, ako OFW ako, dating OFW, no, for more than 50 years. Marami po tayong bansa na napuntahan, na stopoveran, na daanan. Makikita mo napakalamig, napakaraming upuan. And pwede ka ba matulog? Sa ating tinanggal yung mga upuan ay sinasabing ginagawa daw tambayan. Pupunta ka ba ng airport, magtatambay ka lang? Siyempre, may oras ka na inaantay, kaya kailangan mo makaupo, makarelax habang nag-aantay ka. Yun lang nga lang yung airport natin, yung walang wifi. May nakalagay na wifi pero hindi ka makapag-connect. Sa ibang bansa nandyan lahat So, nasaan yung serbisyo na sinasabi ni Bongbong Marcos? Nung panahon ni Presidente Duterte, naalagaan na po yan at bumabalik na naman ngayon yung mga tanimbala, mga magnanakaw sa airport natin. And droga, krimen. Anong nangyari? Lalong tumaas. Maraming tao yung nagugutom ngayon. And palagay nyo, magkakaroon po ba ng transport strike? O natutuwa po sila sa ginagawa ni Bongbong Marcos? Kung sila po ay nabigyan ng atensyon ng ating gobyerno, may magrarally po ba at magsisigaw ng Marcos resign kung si Marcos Jr. ay isang matinong presidente? So kasinungalingan. Ito yung sinasabi ni Claire Castro na positibo si Bongbong Marcos. It's a thankless job, that's for sure. And a stimulus job. It's worth it. It's worth it. When you see something change for the good, that you made it happen, ikaw may, that changes your world. Sabi niya nga, ikaw magbabago ng bansa. Pero tingnan mo, ang piso po bagsak. First time in the history of the Philippines na umabot ng 59 ang palitan ng piso kontra dolyar. There's nothing better. There's nothing better than to help somebody outside of yourself, outside your family, your community, your country. May nagawa ka, nagbago yung... May nagawa ka, nagbago, grabe na. Hindi ko kung naintindihan ba ni Bongbong Marcos ang kanyang pinagsasabi. Yung PR niya, yung nagsulat nitong script niya, binasa niya ba, inintindi niya ba ito? Sinapuso niya ba ito bago niya sabihin? Kasi kung ang taong ito, mga kababayan po natin, ay nasa katinuang pag-iisip, yung bawat sinasabi niya dapat ay iniintindi niya. Ekonomiya natin bagsak, ang piso pinakamababa. Diba? Tapos, sinasabi niya na pinagmamalaki niya ba? Ilan yung mga nasa construction ngayon na nawala? 100,000 of Filipinos na nasa construction worker or yung kanilang trabaho is naka-align sa construction. 100,000 of Filipinos yung nawala ng trabaho dahil po sa anomalya ng corruption, anomalya ng flood control. Pinatigil yung construction ng flood control, hinold yung ibang mga construction na buraot dahil po yun sa kanya. Hindi naman po mangyayari yung corruption yan hindi naman mangyaring ganyang katalamak na corruption kung matino po siya. Again, mga kababayan po natin, walang gobyerno na zero corruption. Talagang may corruption po. Mahirap mawala yung corruption. Pero alam mo yung kahit papano, nag-iingat po sila, hindi lantaran. Kung gumagawa man sila ng pagnanakaw, ay hindi nila talagang ginagawa in broad daylight. Ngayon, broad daylight po At yung mga magnanakaw pa, ang bibigyan pa ng award. Sabi ni Sandro Marcos, dapat bigyan ng parangal itong si Martin Romualdez dahil siya po ay nakatulong sa pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. Nakatulong Siya ngayon number 1 na magnanakaw. And ang sinasabi pa nitong kanyang kaalyado na seremolya, si Martin Romualdez daw,
ay hindi pa dapat kasuhan, maaga pa daw dahil wala naman pong ebidensya na naglilink kay Martin Romualdez. Ibata niya si Saldico eh. Matagal na panahon yan. No? Nung inaatake nila si BP Sara, na-discover ni BP Sara na sila po ay magnanakaw, sila ay nagkokontrol, sila yung mahawak ng pera ng gobyerno. Pero di ba, pinagtatawanan nila si BP Sara, desperate daw, paninira lang. Pero ngayon yung tumatawa sa kanya, ito yung kunwaring lumalaban sa korupsyon ngayon, lalo na po yung mga dilawan. Si BP Sara pa yung nauna na nagbubulgar ng korupsyon na yan. Hindi naman nagpa-imbestiga itong si Bobong Marcos kung hindi po nag-ingay ang Maisog, kung hindi nag-ingay itong hakbang ng Maisog na pinamunuan ni Tatay Digong. Kaya isa yan sa rason kung bakit si Tatay Digong nakulong ngayon. Dahil sa kanyang pakikipaglaban sa korupsyon. And lahat ngayon na lumalaban sa korupsyon, just like Kiko Barsaga. Ayan. Nasaan ngayon? Suspended, may kaso na. Buhay ng tao. Can you imagine? Binago mo yung buhay ng tao. Wow, binago. What a privilege to be able to. Maraming. Binago niya daw po yung buhay ng tao. Tama, binago niya. Dahil ang tao galit na galit sa kanya ngayon. Ang tao dahil naghihirap sa kanya ngayon, lahat nagrereklamo. Dahil sa kanyang ginawang pagbabago at pagnanakaw. O tingnan mo yung kanyang pagngingiwi. Sinasabi ni Claire Castro na sinungaling si Aimee na adik yung kanyang kapatid. Maraming salamat mga bata. Yan. At ngayon naman po, Good morning, boys and girls. Tingnan niyo The President directed Congress mga kababayan po natin. And ngayon may mga pinapasa po silang batas. Anong gusto nila? Anti-dynasty. to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People Anti-dynasty bill, pagkukunwari yun, pakikisama lang sa mga Pilipino dahil maraming Pilipino na ayaw ng dynasty. Yung dynasty niya, yung ayaw ng mga Pilipino. Pero actually, hindi mag-work yan. People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens ICI, sa kanya rin yan. Party list, lahat pagkukunwari yan. Yung mga party list dyan, yung mga malalakas na magnanakaw eh. Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting, And pagdating po sa accountability, public finance, sila nga po yung walang accountability, walang transparency. Nagtatago nga po nila. Tingnan nyo lang yung ICI. Mismo yung anak niya na si Sandro Marcos mismo ay hindi po mailabas. Hindi niya ilalabas ang video kung paano siya tinanong, paano po nangyaring question and answer doon sa ICI. O, nasa yung transparency. Lahat po ito, mga pagkukunwari lang po mga bayan. Kasi gusto nilang makabawi. At gusto nila kunwari, sabihin na sila po talaga ay para sa tao. meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the four bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino T. III, and Majority Leader Sandro Marcos, and other congressional leaders. Nandun si Sandro Marcos, nandun si Tuta Soto, nandun si Bujiti. Putangin na miyembro ng sindikato niyan eh. Lahat yan ay miyembro ng kanyang sindikatong gobyerno eh. Diba? Sila po yung mga nagtatakip. Ano yung mga yan? Tanga na hindi nila alam na si Martin Romualdez ang utak ng korupsyon at kasama si Bongbong Marcos. Alam mo yan, nakausap po yung isang, marami, hindi lang pala isa, no? Marami po tayo nakausap na sinasabi na, kung si Bongbong Marcos ay hindi involved sa korupsyon, paano yun? Siya ay pumurma ng budget. Doon pa lang sa pagperma niya, ay talagang positive. Di ba, Claire Castro? Positive talaga. No, positive talaga na siya yung utak ng korupsyon. Kaya sa totoo lang, parang inaamin ni Claire Castro na positive nga po na si Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon. Parang inaamin ni Claire Castro dito na positive nga po si Bongbong Marcos na nagpupulbaron. Dahil sa pinakita nating video, nakita nyo naman, humihigop ng hangin. Yung lahat na kanyang sinasabi kasinungalingan. Di ba? Hindi ko maintindihan kung paano niya nasabi yun. No? Na kaya niyang ilabas yung ganun kasinungalingan. No? Anyway, mga kababayan po natin, sana po mag-step up pa po yung taong bayan. No? Manindigan po tayo against corruption. Huwag po tayo magpapatakot. Dahil mas makapangyarihan po ang tao kaysa mga politikong ito. Okay, so punta tayo sa ating next topic na
mga kababayan po natin. And gusto ko lang puntahan ito, okay? Yung malapit na naman, yung impeachment against kay Vice President Sara. Kaya nga 'di ba, nilalabas nila ngayon yung Bicoy 2.0 dahil in connection yan, konektado yan dito po sa impeachment na gusto nilang ipa-file against kay Vice President Sara. Kaya ang sabi na Torre Topacio sa kanyang interview, inaasahan na natin yan. Ano po yung masasabi niyo po sa niluluto nila na impeachment case ulit para kay VP Sara sa darating na February 2026? Inaasahan na po natin yan kasi hindi naman po sila titigil dyan sa impeachment na yan. Sapagkat that is the only way na mapipigilan nila. Sapagkat natatakot po yung kasalukuyang administrasyon na pagkatapos ng 2028, kung sila ay mawawala sa poder, ay mauungkat lahat ng mga kapulastugang ginawa. Sa poll, totoo yan. Diyan po sila takot na mauungkat lahat ng kabulastugan nila. At yung mga malalaking isda na hindi kayang ipapakulong ni Bongbong Marcos, yung mga pagkukunwari nilang kasuhan yung iba nilang kaalyado para lang mailigtas itong si Bongbong Marcos, lahat po yan mabubulgar at lahat po yan sila makukulong. Tingnan nyo po. Kaya ganyan po sila. Lahat po ay gagawin po lang, mga desperate moves gagawin nila. Itong bagong bagman, bagong kaso, sino-sino yung mga nag-fight, sila pa rin. Ginawa nilang pagnanakaw sa gobyerno. At nakikita nila na walang makakalaban, walang makalapit sa ratings ni VP Sara at siguradong siya na yung magiging Pangulo sa 2028. Takot po sila. Kaya ito lang po ang paraang naiisip nila sa harap ng lahat ng mga ginagawa nila na bumagsak ng gusto sad-sad. Below sea level ang kanilang approval rating ay ito na lamang ang paraan para tigilin ang pagkakulong nila after 2028 sapagkat pag si Sara naging Pangulo sa 2028 sigurado yung mga kriminal na yan at na talagang naglustay ng ating kabanang bayan, nagnakaw, the biggest pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ulong lahat yan sa ilalim ni President Sara Duterte sa 2028. Kaya natatakot na po sila. Nanginginig na sila. Palagay ko naiihi na sila sa lawal at hindi na sila makatulog sa gabi. Grabe yan naman si Atty. Topacio. Hindi na sila makatulog sa gabi. Palagay ko hindi naman yan natutulog sa pagpupulboron Maiihi siguro. Ano po yung masasabi niyo na ayon po sa in-interview po na mga pulangaw, dilawan po at saka kung kakanawang grupo, gusto nga po nila magsampa ng impeachment case kay VP Sara sa by year 2008. Ang problema, nahihirapan po sila. Inamin po nila. Ano nagsasabi po sa kanila? Mahihirapan sila ngayon. Kasi ang ginawa nga noon, nung unang impeachment complaint, ang pinansuhol ay yung pork barrel na sa flood control. Nabuking yung flood control ngayon. Naipit yung Pangulo, kaya napilito ng Pangulo na kunyari siya na ang nag-ungkat kasi para may palusot siya na hindi siya kasama. Pero hindi naman pwede natin sabihin na hindi kasama ang Pangulo sapagkat sinabi niya, inamin niya, yung 4,000 plus pages daw ng GAA 2025 ay siya yung nagbasa, di ba? Binasa daw niya, pinirmahan niya. Paano hindi siya kasama? At si Sandy ko na mismo nagsabing, inutusan sila na magkaroon ng insertion. Di ba? So, talagang mahihirapan na sila ngayon kasi hindi na sila makapanunuhol katulad ng dating ginawa nila. Okay, so totoo yun mga kababayan po natin. Pwede sila mag-file ng impeachment, pero mahihirapan po sila ngayon na manunuhol dahil ang pera na ginamit nila panuhol noon, mga ninakaw nila mula sa flood control, wala na. At hindi po nila magagawa ngayon yun dahil lalong pinagbabantayan po sila ng taong bayan. Kaya ano na lang ito, desperate moves na lang ito. So kung hindi nila mapa-impeach si VP Sara, gagawa lang po sila ng mga ingay gamit ang mga trolls, mainstream media para lang lalong sirain po si Vice President Sara. Kaya dapat magkaisa po tayo, dapat magkapit-bisig po tayo mga kabayan po natin. At lalo na ngayon, may mga ilan pang mga grupo na nagkukunwari po na sila ay Maka Duterte, may mga ilang grupo po mga kababayan po natin na sila po ay nagsasabi na Maka Duterte daw, pero makikita nyo ngayon, although signature campaign po ni Tatay Digong ay pilit nila kinukontra at sinasabing itong scam daw po mga kababayan po natin. Kaya dapat mapagbantay po tayo. Dapat lalo tayong makisa. Ito pa mga kababayan po natin. Sinabi ni Bongbong Marcos, ako na ang pinakamaswerteng tao na nakilala ko. O ba? So nakilala niya yung kanyang sarili na napakaswerte daw. Kasi may ama daw po siya
at nanay kagaya nitong nasa Guinness Book of Record ng pinakamalaking pagnanakaw sa kabanang bayan. Grabe, no? Kung hindi ka nga naman talagang siraulo at may tama sa utak, no, at wala na sa katinuan, talagang may isip niya yung swerte pa daw siya. Pagkatapos yung kanyang mga magulang ay kilala sa pagiging magnanakaw. Yung kanyang buong pamilya, yung kanyang buong angkan ay magnanakaw. Tuwang-tuwa pa siya, mga kababayan, no? Maswerte pa daw siya. Maswerte siya dahil nasa kanila ang pera ng taong bayan. Pero paano yung mga mahihirap na sinasabi nilang sa serbisyo nila? Ang sinasabi nilang continuity sa nakarang administration. Kawawa. Swerte siya dahil nasa kanila ang pera ng taong bayan. Nakakapal talaga ng mukha. Kaya gusto nila isulong po yung anti-dynasty bill dahil wala naman na po mga kababayan po natin sa totoo lang na naniniwala sa kanila. So, alam nila na wala na pong susunod pa na Marcos na uupo sa Malacanang. Kaya sinusulong nila yung anti-dynasty bill. At kanina, Ilonggo yun. Kanina nabanggit ko po sa inyo na itong si Boying Rimulya ay mukhang maaga pa daw nakasuhan itong si Martin Romualdez. And dito basahin natin. Sabi niya dito, Ombudsman Rimulya naniniwala na masyado pang maaga para husgahan kung kurakot si dating Speaker Martin Romualdez. Wow, mga bayan po natin. Oh no, wow. Eh talagang bayad ito ni Martin Romualdez. Talagang tuta ito ni Martin Romualdez, si Boying Rimulya. And ngayon, kinakalaban nila si Bong Revilla, ilalaglag nila para lang lalabas na malinis itong si Martin at si Bongbong Marcos at palabasin na wala po silang kinalaman. So it's another diversionary issues. Paano maaga? Inoon pa lang sinasabi na ni BP Sara na si Martin Romualdez. Si Chanco nagsasabi. Diba? At marami pa sa mga kristal sinasabi na hindi sila binibigyan ng pondo nung hindi po sila pumirma sa impeachment ni Vice President Sara. Iyon ang rason kung hindi sila nakatanggap ng budget. Dahil kontrolado ni Martin Romualdez. At lahat po na hindi nila kalyado, hindi nakatanggap ng allocable fund kahit napaka-importante pa yung kanilang nire-request. So si Boying Rimulya na lang talaga ang nagsasabi na masyadong maaga pa para husgahan itong si Martin Romualdez. Pero ang taong bayan po, sa totoo lang mga kababayan po natin, ay nagbibigay na ng kanilang hatol sa mga taong ito. Taong mapaglinlang, taong mga sinungaling, no? At taong talagang walang magandang gawin sa ating bansa. O lalo na itong sinusulong nila na tandem ngayon. Kaya ako nakikita ko yung mga nasa likod na itong paglabas ng Bicoy 2.0, itong bagman na ito, palagay ko itong dalawa na ito. Yung kampo nila, grupo nila, kasama po yung mga makakaliwa, kasama po itong si Bongbong Marcos. Yung nasa likod sa mga paninira, propaganda against po kay Vice President Sara. Pero tingnan natin, no? Tingnan natin kung mapapaniwala nila sa kanilang kasinungalingan ng taong bayan. Dahil gising na po ang mga Pilipino. Ang mga trolls nila na milyon-milyon na nagko-comment, hindi naman nila maano yan, hindi naman nila ma-convert yun sa boto. Lalong hindi naman nila magagamit yun sa survey. Otherwise, kung ang gagawin po nila is gagawa po sila ng fake survey para papalabasin na malakas po sila. Pero sa pag-iikot po natin, wow na wow talaga. Talagang Duterte pa rin talaga ang sinisigaw ng mga tao dito. Particularly po dito sa Bataan na yung mga politiko dito ay mga kalyado ni Bongbong Marcos. Speaking of Bataan, kahapon nga ay hinaras po tayo sa Mariveles. Pero hindi po tayo nagpatinag. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating sinusulong na signature campaign against kay Tatay Digong. So yung tandem na ito, Inodoro ito. Risa and Tolpo, Inodoro ito mga kabayan po natin. At ito, bago tayo magtatapos, ito gusto ko ipapakita sa inyo ito. Okay. So itong bagong survey ngayon, kasi gusto po ng ilang mga taong sumusulong po, no, sa mga Magic 12 para sa 2020. Para sa akin, maaga pa actually. Dahil 2025. So, medyo maaga pa, no, para sa 2028 national and presidential election sa mga senador na ito. So, ito yung mga matunog na posibleng tatakbong senador daw po. Bellica, Bundok, Defensor, Guanzon, Hinlo, Lambino, Mata, Padilla, Pukis, Rodriguez, Torion, and Salvador. Siyempre, bilang party po ng Hakbang ng Maisog and Save the Philippines Coalition, Atty. Vic Rodriguez, talagang pinupost natin yan na tumakbo muli itong si Atty. Vic Rodriguez dahil
napaka-positive po ang impact ng taong bayan at naniniwala tayo na si Attorney Vic Rodriguez at kasama po doon sa Duterte 7 ay mga dinaya lamang ng nasa gobyerno ni Marcos Jr. Kasama po itong si Comelec George Erwin Garcia. Actually sa Magic 12 na ito, wala naman ako ditong tatanggalin. Kung sakali po na yung ito is Magic 12 na ito ay itutuloy, itutuhanin po itong lumalabas na parang maagang pag-i-endorse sa kanila. Kung ito po ang sakaling tatakbo, wala po tayong tatanggalin dyan. No? Watch straight po natin yan. And of course, Team BP Sara. Lahat po is ipapangampanya natin yan. Kaya, ibigay ko rin po sa inyo mga kabayan po natin ng pagkakataon para pumili din. Siguro, parang survey, no? Kung pabor po ba kayo sa Duterte 12 na ito, na pinupush ngayon ng ilang mga Duterte supporters, no? Kung pabor kayo dito, of course, pwede nyo po iwanan dyan sa ating comment section. So medyo mahaba na po yung ating reaction video. Tatapusin natin dito. Pero ako po ay nakikiusap sa inyo na mag-subscribe po, mag-like, and supportahan po natin yung Tayo Kami Naman signature campaign na iniikot natin ngayon, itong karaban natin ngayon. Supportahan nyo po mga kababayan po natin. Dahil sinasabi man nila na hindi man tayo makasigurado na mapapalaya si Tatay Digong, ang importante po mga kababayan ay ginagawa po natin yung ating party at responsibilidad. Kailan pa tayo gagalaw? Kailan pa tayo kikilos? Kailan pa tayo gagawa ng aksyon? Kailan pa tayo magsakripisyo? Ngayon. Dahil buhay pa ang ating President Duterte. Sabi niya nga, kung siya po ay sakaling magpapaalaman, ang gusto niya is nasa Pilipinas. At yan po yung gusto natin mga kabayan. Okay, so maraming salamat na buhay po ang bansang may isip.